Punong-puno ang Mall of Asia Arena sa laban ng Ateneo at Lasal. Sigawan naman ng crowd ang ipakita sa big screen ng former Blue Eagle na si Mason Amos. Napayakap si Kevin Kiambao kay Coach Topex sa ganda ng laban. Buena mano itong si Makalalag atake sa baseline, floater sa pagbubukas ng opening quarter. Undersized centerman, hindi na sindak ang 6'5 na si Chris Porter. Pasok ang end one play under the basket. Naka-zone defense sa mga bata dito ni Coach Tab. Pero mukhang napaghandaan sila ng DLSU. Alam na alam ni Coach Topex kung saan titirahan ang depensa ng mga naka-asul. Nakatatlong beses na sila nakakapunto sa middle basket. Pinasok na ni Coach Tab ang kanilang nag-iisang matangkad na player na si Balogun. Pinaramdam agad dito ang defensive presence niya sa Green Archers na mablangka niya ang tira nila. Nagmimistulang chess match ang laban sa pagitan ng dalawang head coach na si Coach Tab Baldwin at Coach Topex Robinson. Nang pareho mag-timeout na magkasunod ang dalawang koponan. Kanya-kanyang adjustment sa depensa at opensa para hindi lumayo ang kalamangan ng DLSU sa Ateneo. Under 3 minutes, top shot spin move para kay Sean Tuano, kinaliwa pa. Nagsigawan naman ang lahat ng pinakita ng cameraman si Mason Amos on screen. Maaalalang ginuluntang ni Mason Amos ang buong UAP, lalong-lalo na ang mga taga-Ateneo nang biglaang lumipat ito sa numero 1 kribal ng Ateneo na Lasal. Mike Phillips gandang hustle defense na nagresulta ng steal at 200 slam. End of first quarter 21-18. Pagpasok naman ng second quarter, 4 of 4 na itong si Sean Tuano sa field. Hindi naman nagustuhan ni Coach Topex nang hindi magkaintindihan ng mga player niya. Sa nirara nilang play, napatawag tuloy siya ng timeout. Tahimik pa rin ang star player dito ng DLSU na si Kevin Kiambao, pero hindi nawawala ang kanyang mga flashy passes. 5 minutes mark nang pumasok na ang 3-pointer ni KQ. Napayakap naman to kay Coach Topex. Dahil sa tiwala sa kanya nito, hindi siya pinanghihinaan ng loob. Umabot na sa double digit ang kalamangan ng DLSU dito. Kaya lang alam na alam ni KQ kung saan magkakapitalize ang kanilang team. Ginagamit niya ang kanyang matatangkad na big man para pasahan ng alley-oop play. 6 assists na para kay KQ. Last 1 minute ng second half, nabuhayan ng Ateneo na mapababa ni Tuano sa 2 puntos ang kalamangan ng Lasal. Still perfect from the field, nakaka 12 points na yan. Sinundan pa ni Waki Espina, corner 3-pointer to tie the game, pero Mike Phillips umandar na naman ng pagiging masipag. Buzzer beater tip in bago matapos sa second half. Hype na hype itong si Phillips, 44-40. Sa pagtatapos ng second half, sobrang ganda ng laban. Iba talaga kapag Ateneo at Lasal lang naglalaban, ano? Sa third quarter, agad na umarangkada ang DLSU nang ma-8-2 nila ang Ateneo sa first 2 minutes ng second half. Under 4 minutes, lumobo na sa 15 points ang kalamangan ng Green Archers, biggest lead of the game. Mukhang kontrolado na ng DLSU ang laban sa third quarter. Malaking factor din ang ambag ng kanilang buong bench players na 13 points habang 18 points naman sa Ateneo. So far, hindi pa din nakikita sa hardcourt ang 6'7" rookie ng Lasal na si Alex Canob, habang hindi pinagbibigyan ng Lasal ang rookie ng Ateneo na si Jared Bay maka-easy points. Lagi itong dino-double team at puro contest shot ang mga field goal attempt nito. End of the third quarter, 59-44, lumalaki na ang tuluyan ng kalamangan ng Lasal. Final quarter, umabot na sa 20 points ang hinahabol ng Ateneo. Kinakawawa din kasi sila sa offensive rebound ng Lasal, kaya nakakarami na sila ng second points chance. Second unit na ng Lasal ang pinaglalaro dito ni Coach Topex para mabigyan ng mga ito ng UAP experience. Mukhang hindi naman makapaniwala si Coach Tab Baldwin sa napapanood niyang laban. Pinagtripan pa ni KQ nang kunwaring isushoot ang bola sa ring ng Ateneo. Malapit na rin si KQ mag triple-double, 11 points, 12 rebounds at 7 assists sa 4 minutes ng fourth quarter. Finally, pinasok ni Coach Topex si Alex Canob, ang AK-47 ng DLSU. Kasunod niyan sa wakas may pangmaili na si J-House nang humang time pa ito sa ere. Bandang huli hindi na nakahabol pa ang Ateneo at Lasal ang unang panalo sa unang nilang pagharap sa round 1 ng elimination. Winless pa rin ang ADMO dito habang 3-0 na ang DLSU.